Walang off the record. Nakalive tayo. Nakalive. Walang off the record. This is live video streaming. Nakalive stream. Live stream pa tayo. Anyway, pare mo lang Tapos si Jed. para na kasi sinusulat ko rin niya sa mga time. Oh, baka marinig nila baka gumawa sila ng mabuti. Anyway, Kong, my first question is yung palaro nga included weightlifting as demo sports. Baka next year, kasi ang sabi nila 2 years para maging regular sports. But anyway, kung maihahagal mo, Ma-expedite. baka mas mabilis. Pero ang next question, sir, is when we talk to Heidi, doon sa elementary school, ang sabi niya, mahihirapan kayo dahil 30 minutes lang kada week ang PE sa school. So, yung pagpapalaganap ng weightlifting sa 20 regions, medyo mabigat na issue sa inyo. Sa inyo ba? Or maybe Coach Patrick may suggestion din para mas maituro natin yung weightlifting sa 19 regions plus yung overseas 20. Paano natin gagawin na, sabi nga ni Heidi, yung 30 minutes warm up lang yan, o kaya magsusintas ka lang ng sapatos, ubos na yung 30 minutes sa isang linggo. Hindi may tuturo sa mga bata yung weightlifting na maayos. Good morning, sir. Actually, yun nga yung dilemma sa kung nasa school na yung ban. Another thing is yung equipment. Kasi hindi naman bola yan, may ring, pwede kang mag-shoot. Weightlifting yan, so kailangan ng equipment talaga. Pero usually, ang mga school na established na sa weightlifting, meron talaga silang time sa hapon after ang school. So doon sila nag-ensayo. Like yung Zamboanga, yung Cebu, then yung Bohol ganun din. So meron talaga silang after classes talaga. So siguro 2 hours, hindi naman siguro. Depende na lang siguro sa school talaga. Kung bibigyan nila ng pagkakataon na mag-ensayo yung mga bata sa after classes sa hapon. So nagagawa naman ng Zamboanga, then nagagawa ng ibang school na which is dominant ng weightlifting na areas na dominant ng weightlifting. Siguro pwede nilang i-apply yun. Kung depende na lang po sa school. Then again, yung equipment po. Kung willing po yung school, actually meron namang local na equipment na kahit hindi mo na standard kasi kung mag-start pa na po, meron nang available po. Next, meron lang po kayo dadagdag, no? Sa simbahan, may sinasabi na build a temple and they shall come. Ako naman noon pa, sabi ko nung Congress pa ako, get a gold medal and they will come. Kaya ngayon ako'y nagpapasalamat, sabi nyo live ang PCA Forum, papasalamat ako sa SM Group of Companies, sa POC, sa PEC, PSC, pasalamat ako sa ICTSI, pasalamat ako sa Ayala Land. Yan na. Pasalamat ako kasi after we won the gold, they will come. Smart. Pag nanalo ka ng medalyang gold, they will come. So Smart. kaya papasalamat din ako. Ang PSA noon pa, wala pang medalya, nandito na yun eh. Nandito na ako sa PSA. Kasama ko kayo eh. O nandito pa ako sa taas. Oo, dito ako nagtatrabaho. Kaya papasalamat din ako kasi after a while, I will be going somewhere. Papalit na siguro mga bata. So I'm preparing for that stage also. Papasalamat ako sa lahat. Lalo na kayo, every January, February, inimbitan nyo kami, nagkaroon kami medalya. Kaya
itong Asian Games, SEA Games, magandang laban ito. China versus Philippines. Oh. Last question. Ah, baka after nyo nito, Pico Bones, Bong, kasi ayoko makantay masyadong kaibigan ko eh. Yung taga Tineo. Last question. Alam nyo, very, very few lang ang mahal ko sa Tineo eh. Bibi, Ricky Raso, Ricky Vargas, Alvan Lillo, mga kaklase ko, si Louis Gaston, Ricky Palo, si kalaban ko doon, Alabanza, Jimmy Alabanza, yan ang kalaban ko sa basketball. At Tineo, pero panalo kami noon. Coach, Coach Pat, 10 events lang yung ating kalaro, no? 5 for boys and 5 for girls. Ano yung plano nyo by next year? Saka yung records ba sa ngayon, i-consider nyo as standard for next year's palaro? Actually, may plans po na dagdagan yung categories. Kung dadami yung atleta. As per Heidi, yung parang balak dagdagan yung categories. Mga ilang weight divisions po po, Coach? I-work pa daw, may technical working group si Heidi. So, doon siguro nila with our panpo. Meron kami ibibigay din na mag-share din kami ng kwan namin. Inputs. Inputs mo kay. Pero definitely kung dadami po, magdadagdag talaga ng categories po. Kasi ngayon, kasi demo lang, so nag-limit mo na ng 5-5 ng categories. Since Agusan will be the next host, most probably there will be more weightlifters also from Mindanao who will be competing and the Visayas. Yes, sir. Maganda, Bong, na paalala ko. I want to thank publicly the mayor now of Dumaguete, Felipe Remolyo, who is also a sportsman, mahilig, my friend for many years. Siya ang nagbigay sa amin ng facilities ngayon sa Dumaguete. Maganda ang facilities sa Dumaguete. So, we are moving Cebu, Bacolod, Tagbilaran, Zamboanga. Ngayon Dumaguete kami next week. So, I want to thank the good mayor kasi talagang maganda ang aming reception sa Dumaguete. Oo. At maraming flipter sa Dumaguete ngayon. Bayawan. Maraming mga upcoming lifters. Oo. And by the way, before I go, I just want to remind you, siguro next week kung may sa PSA Forum, sama nyo lang silent prayer para sa kaibigan ko mahal, si Clyde Ariano. Wala na eh. Kasi last time I'm always here, andyan si Clyde. Nanggugulo pa yun. Basketball, hindi weightlifting, basketball, PBA ang gusto niya eh. Ay wala siya, nami-miss ko eh. Kaya sana kanina, mag-silent prayer tayo ng konti para kay Clyde. Kasi PSA is not complete without Clyde. Iba yun, iba si Clyde. So, wala na. Diyan lang yun. Dito rin kami niyan. Nandiyan lang yung bagay. Nandiyan yan. Sabihin niya, oh, Monico, this is for you. Anyway, come. So, the World Championships, we had 10 golds, ilang silver, 3 junior championship, World Youth and Junior yun eh. So, from this promising group of weightlifters, you think will come our next generation of Olympic qualifiers in the All-A Olympic Games in 2028? As I said earlier, one of the main reasons I requested na maharap ko kayo uli after maybe more than a year is because Bong, marami na ngayong prediction sa international that the next Los Angeles Olympics will be a fight between China and the Philippines. Kasi itong youth and juniors, last month in Peru, 5 ang gold ng China. Ang sabi ng presidente sa boardroom namin, ang Pilipinas, wala, maliit ang budget, walang budget. Pero 5 golds din. Kaya lahat sila palakpakan because, you know, Philippines before, wala eh. When I started,
Ang layo. Parang panaginip eh. Paano mananalo tayo nito? Kalaban ng China. 20 kilos ang lahakbang. But suddenly, 4 na Olympics, Heidelin took in the 3rd Olympic silver, Brazil. In the 4th in Tokyo, gold. Si Ando ngayon, in the first 2, wala rin medalya. Ang feeling ko, baka sa Los Angeles, baka makasilver siya. After that, isa pa, baka masunod niya yung hakbang ni Heidelin pag-gold. Pero aside from that, Bong, you watch for the name, Ian De Los Santos and Jody Peralta. People abroad are talking about those two. Oo, they are now getting popular abroad. So tingnan natin with the help of God, God's grace, wala lang sakit, mananalo tayong medalya sa Los Angeles. Thank you. Then, for sure and definitely, I'm already out. Retire na ako. Yun lang.